Hey, what's up mga boss, magandang araw sa lahat. So yun, nakabili na ba kayo ng DA17? Ayan, napaka-solid mga boss. Black edition na naka-dual headlights. Ayan, makikita nyo mga boss, naka-chrome plate yung front hood at naka-dual lens na rin mga boss. At makikita nyo, napaka-shiny talaga at napaka-elegant tignan. At abangan ninyo ang version 3 ng DA17 na magtataglay na ito ng LED headlights. Ayan, makikita nyo dito mga boss, ito yung kanyang first bleeder sa cooling system. At ito mga boss, napaka-goods dahil naka-pressurized cooling system na to. Ibig sabihin, mas mataas na ang kanyang tolerance sa heat. Grabe na yung design nito mga boss. Idagdag mo pa yung kintab ng black na parang bakukang. Ayan. At kung gusto nyong magpa-build mga boss, ay doon na kayo sa legit na kung saan ako nagpa-build kay Cheska Eliane Transformer. Ilagay ko na lang sa screen at makikita nyo sa kanyang VinFleet DA17V. Pero ang kanyang pormahan ay para ng wagon at titignan natin ang year model nito mga boss, 2022. Ibig sabihin 2 years pa lang ang sasakyan na to at napaka-fresh pa. At kung titignan natin dito sa kanyang dashboard, wow, ang daming umiilaw na pera. At ang odometer pala nito is 10,494 at naka-auto brake na rin to at naka-lane keeper. At syempre mas malamig yung aircon nito kumpara sa DA64 at straight matic pala ang unit na to at naka 4-wheel drive na may switch na, napaka-goods. So ibig sabihin may choice ka na mag-disengage ng 4-wheel drive. At syempre para malaman nyo rin yung mga functions na to, yung A is para yan sa automatic idle off. So kapag naka-on yan, ibig sabihin kapag nag-stop ka, automatic siyang mamamatay. At yung P kapag umatras ka is mayroong mga sensors sa likod na nagde-detect. Ito naman is lane keeper, kapag na-detect niya na wala ka na sa linya, tutunog yung dashboard. At itong sa baba is auto brake, kusa siyang magbi-brake kapag na-detect niya na malapit ka ng bumangga at hindi mo pa tinatapakan yung brake pedal. At itong pinakalas is cruise control para ma-improve yung traction ng inyong mga gulong. Diba napaka high-tech mga boss, pangkutsi na mga features na yan. At dito mo makikita yung frame number niya tulad lang ng DA64. At syempre malinis yung positions dito at yung nagbibuild sa aking DA17 ay napakalinis rin ang pagposisyon sa paglipat ng pedal sa left side. Alam nyo ba na ang minivan na to is pinag-isipan talaga? Example lang natin tong mga upuan niya sa likod. Ayan, so nafo-fold yan mga boss. Hindi lang sa fold na ganyan, ayan, nafa-flat din siya para maging parallel doon sa flooring sa likod. At napaka-spacious din ito dahil naka-high roof, kasya dyan ang dalawang Mio, wag lang Aerox at NMAX. At ang maganda rin sa sasakyang ito, hindi sayang yung space dahil may nilalagay pa rin dito yung jack at saka tie rings at iba pang gamit na pwede mo ilagay doon. Ano masasabi mo boss sa mga ganitong unit? Approve. Ayan, kaya maraming kumukuha nito na mga Pilipino talaga dahil napaka-goods. At alam nyo ba dito sa Japan, yung mga Japanese dito may mga malalaki silang sasakyan at the same time mayroon din silang maliliit dahil mababa ang tax ito at cost of repair. At dito mga boss may mga sensors siya at tutunog yung dashboard kapag malapit ka ng bumangga kapag umatras ka. At maraming nagkakagusto talaga dito mga boss dahil ang mga sasakyang ito is maraming parts para lang siyang Vios sa Pilipinas. At idagdag pa natin tong engine niya, napaka-goods. Ayan, naka-VVT na siya at ang unit na to is non-turbo, kumbaga naturally aspirated engine lang to. Pero para sa akin goods pa rin ng walang turbo dahil kung may additional turbo, additional gastos din yun in the future. At dito naman tayo sa kabilang side, ayan makikita nyo mga boss, ayan napakabago talaga ng unit. Ayan, naka-Mikuni electronic throttle body para sa mas accurate na acceleration at control ng ating fuel system. At isa rin yan sa dahilan kung bakit matipid talaga ang unit na to. At kung makikita nyo dito, ayan, meron na siyang headlight leveling sensor. So ibig sabihin automatic na nag-a-adjust yung level ng headlight para hindi masilawan yung kasalubong mo. Pero sa Pilipinas, sinatapat talaga sa mata natin. At ang braking system nito is the same lang naman sa DA64, likod at harapan. Kaya hindi ka mahirapan sa paghanap ng parts ito. At ito pa ang mas maganda sa mga unit na to dahil 4x4 na to mga boss. Ito yung kinorek ng DA17 doon sa kanyang kuya na DA64. Ayan, ipapakita ko sa inyo mga boss dito sa kanyang front differential. Ayan, so binalik nila yung electronic actuator motor dito sa kanyang front differential para makapag-disengage at magaan yung pag-ikot ng gulong kung hindi naman ginagamit itong 4x4 niya. At dito sa kanyang cooling system, ayan sa kapatid niya na DA17 din na late model, meron ding pagkakaiba sa design improvement sa cooling system nito. At yan yung ikalawang bleeder ng cooling system nito. So masasabi ko talaga na kahit maliit ang units na to mga boss, built to last talaga siya. At sa mga nagtatanong kung saan yung engine number, ito na siya mga boss, between siya ng transmission at saka
tsaka engine block. At itong dalawang hose na to is patungo sa likod para sa dual heater core nito. At kung magiging surplus to, pwede nyo namang i-condemn yan. At syempre kung may actuator na yung front diff, meron din dito sa transmission niya mga boss, which is to be engaged and disengaged using the 4-wheel drive button doon sa harapan. So in some parts nito sa ilalim is the same lang naman sa mga late model nito. Kaya masasabi ko talaga, nag number 1 nga ang Suzuki dito sa Japan sa mga maliliit na sasakyan. Kaya pagdating sa Pilipinas ay nag-trending ito. Kaya kung plano mong magpa-build na safe, ay doon ka na sa builder ko. At kung nagustuhan mo ang video na to, ay paki-share, baka ikaw na ang susunod na magkaganito. So thanks for watching mga boss. God bless a lot. See you at the next video.